Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang katotohanang pinapahalagahan mula noon hanggang ngayon. Ang paglalakbay para malaman ang katotohanan at ang kaalaman ay hindi madali, magastos pa. Kaya limitado lang ito noon sa mga nasa loob ng higher circles ng lipunan, pati na rin sa mga tao ng simbahan. Karamihan sa mga knowledge na ito ay recorded sa mga highly precious illuminated manuscripts. Ang mga ito ay kinabibilangan ng mga imahe at deskripsyon ng mga tao at hayop ng natural world mula sa kagubatan, kailaliman ng dagat at sa lagpas pa ng kaya mong ma-imagine noon. Ang bestiaries at devotional works tulad ng Biblia, mapa at iba pang akda na dinidipik ang mga lahi, hayop, maging ang kada demonyo sa impyerno. Ang mga imahe ng mga tao at nilalang na ito ay mas malaki ang tsansa na fantasy lamang kaysa sa realidad dahil nga sa nature ng mga dokumento mismo. Ang mga gumawa sa mga imahe ay maaaring may ibang motibo at mga mensaheng nais ipahiwatig sa kanilang mga gawa. Ang isang halimbawa nito ay kung papaanong ang mga bestiaries ay dinidipik ang mga hayop na may moral reflection ng tao sa isip. Hindi lang yung basta katotohanan sa kanilang appearance. Minsan, kaya ng kaso ng medieval Yoda, sila ay basta marginalia lang na naisip ng malilikot na imahinasyon ng artist. Isa pang dapat ikonsidera sa mga imahe na to ay ang mga creators nila ay malaki ang tsansang hindi nga talaga nakita mga to ng sarili nilang mata. Nire-recreate lang nila ito mula sa mas naunang bersyon sa isang visual game ng Chinese Whisper. So, ano bang halimbawa ng mga fantastical beasts, races at mythical creatures ang naipakita sa dokumentong ito? Beasts in the wild are creatures such as lions, panthers and tigers, wolves and foxes, dogs and apes, and all that roar and rage with their mouth and tongue. Yan ang simula ng text na makikita sa isang 13th century bestiary na nasa Bodleian Library sa Oxford. Ang manuscript ay punong-puno ng mga interesting na descriptions at enchanting illuminations ng mga nilalang mismo. Kasama ang natural history purpose nito, ang description at imahe na naroroon ay nagpapakita ng moral behavior ng mga hayop at kung papaanong ang mga tao ay maaring matuto sa kanila. Isang halimbawa ng moral mirror para sa mga tao na to ay nasa isang anyong leon na mayroong halos 5 pahina na nakadedicate para sa description at behavior nito. Kasama na rin ang ilang mga illustrations. Matapos ang mahabang paglalarawan sa itsura ng leon, ang manuscript ay nag-focus naman sa moral examples para sa mga tao. Pinapaliwanag na hindi raw napoprovoke na maggalit ang mga to ng tao kung hindi naman sila sasaktan ng mga to at pwede raw matuto ang mga tao doon. Dahil ayon sa text, ang tao ay unreasonable, mabilis magalit ng walang rason at may tendency na mang-oppress sa mga inosente. Pwede rin matuto ang mga tao sa mga leon mula sa kanilang merciful nature dahil sa hindi ito aatake sa taong nakabagsak na sa lupa. Mas una rin nilang inaatake ang lalaki kaysa sa babae at kakainin lang nila ang kanilang anak kapag sobrang gutom na talaga, pero parang ayoko na yata matutunan yung huli. Isa pang nakakatuwang halimbawa sa parehas na manuscript ay ang imahe ng isang beaver. Ang mga beavers nung panahon na yun ay hinahunt para sa medicinal benefits sa kanilang bayag at sa makikita sa imahe, tila kinagat nila para maputol para makatakas na sila sa mga mangangaso. Maraming bestiaries ng mga panahon na yun ang nagpapakita ng katulad na sinapit ng beaver. Maraming klase ang medieval maps pero sa ngayon ay tignan natin ang T-O type. Ang mga mapa na to ay cartographic, topographic at ethnographic records ng mga kilalang mundo, both physical yan at spiritual. Pinupuno ng mga tao ang mythical beasts, mga lahi ng mga halimaw, ang Red Sea, ang Garden of Eden at marami pang iba, lahat sa pangunguna ni Christ in Majesty. Ang mga gumawa sa mga mapang to ay ecclesiastical o kinuha nilang kanilang kaalaman mula sa mga tao na ang point of view ay tinted ng moralistic purpose. Madalas nilang binibigyan ng mga taong hindi Kristiyano ng malahalimaw na ugali para maipakita ng mga immoral ang mga ito at maling landas ang tinatahak. Siguro babala na rin para sa mga viewer.
Ang imahe na makikita nyo ay ang map Psalter mula 13th century na nagpapakita ng monstrous races sa dulo ng Christian world sa kanang bahagi, habang ang Jerusalem naman ang nasa gitna. Ang Hereford Mappa Mundi na ginawa noong 14th century ay isang katulad na structured map na pinifeature ang iba't ibang mythical races, kasama ang Syafods na may isang central leg at isang malaking paa na ginagamit para maprotektahan ang sarili nito mula sa mga elemento. Isa pang halimbawa ng member ng mga lahing ito ay makikita sa imaheng kuha mula sa Anglo-Saxon Miscellany na nasa British Library. Ang 11th century amalgamation. Ang 11th century amalgamation ng kopya ng mga akda ni Bede, Cicero at iba pa ay naglalaman ng kasaysayan, geographical records at astronomical tracts. Ang gawa ay naglalaman ng mga imahe ng nilalang at tao, katulad ng lahi ng tinatawag na Blemmyes na ang mukha ay nasa kanilang dibdib. Noon makikita mo o kahit marinig lang ang kwento tungkol sa mga yon ay talagang katatakutan mo na. Ngayon, dito medyo naging kakaiba o mas kakaiba pa ang mga bagay-bagay. Hindi lang ang mga monstrous races ang nagpakalat-kalat sa mga hindi pa alam at hindi kristyanong mga sulok ng mundo. Ang iba pang nilalang na ito ay kakaiba at nakakatakot. Wala sila sa bestiaries at ang ilan sa kanila ay tambay ng impyerno mismo. Ang imaheng nakikita nyo ay isang imaheng demonyo na kinukuha ang kaluluwa ng isang patay na hari. Kinakatakutan to ng lahat ng Kristiyano noon. Kapag namatay, kukunin ng demonyo ang kaluluwa mo para maparusahan ng walang hanggan sa impyerno. Ang mga gluttons o masisiba ay gugutumin ng matindi. Ang mga sakim ay totorturin gamit ang mga bagay na mismong kinamkam nila. At ang mga malalaswa ang pamumuhay ay makikita ang kanilang ari na nabubulok. Maraming imahe ng mga kaparusahan katulad ng nasa pintuan ng simbahan na nagsisilbing babala sa mga buhay. Kung hindi pa masama yun, ang pagpunta nilang mismo sa impyerno ay parusa na. Siyempre, una mamamatay ka muna, tapos nanakawin ng demonyo ang kaluluwa mo kung hindi ka pasok sa langit. Tapos sasaksakin ka ng malaking tinidor at ipapakain sa bibig ng isang Leviathan. Tapos ilalabas ka na parang dumi patungo sa susunod na yugto ng buhay mo. Kaya nga nang nakikita natin, ang medieval natural world ay talagang kakaiba na puno ng mga halimaw at iba't ibang mga tao. Madali lang siguro sa atin na tignan ito, tawanan, katakutan ng bahagya. Pero sa mga mismong nabuhay sa panahong yun, ibang usapan kapag nakita nila mga to. Yun ang panahon na wala pang internet. Hindi pa publiko ang mga libraries at para sa karamihan kung saan ka pinanganak ay baka yun lang din ang lugar na mapuntahan mo. Ito rin yung mga panahon na talagang takot ang lahat sa Diyos. Hindi tulad ngayon na marami ka nang makikitang memes tungkol sa iba't ibang relihiyon. Ang mga kwento ng mga demonyo at panganib na dala-dala ng mga halimaw ay talagang nagdadala ng mga takot sa mga tao na naging parte na rin kung bakit naging ganito ang kinahinatnan ng ating mundo.